Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, meron naman tayong bagong video na itatakil at aalamin ngayong araw na ito. Ito ay galing kay PH Malaya, mga idolo. Sabi niya dito, Philippine Marines set to get more AAVs for the new landing ship. So kailangan talaga natin ng another AAV kasi doon na nakalagay sa dalawa nating landing ship na Davao del Sur sa Tarlac. Di ba? Mayroon na tayong, ewan ko lang kung tigi-ilan yun, tigdadalawa ba? Apat lang ba yung AAVs natin? So dahil nga may paparating tayo ng mga bagong LDP o LPT na galing Indonesia na dalawang landing dock o landing ship din, kinakailangan din talaga natin ng bagong AAVs para ilalagay doon, di ba? Kasi doon naman sila talaga ilalagay, di ba? Para sa ating Marines, di ba mga idolo? So, ang yung mga landing ships pala natin sa Marines ba yun? O yung ano lang, yung mga AAVs lang, di ba? Ewan ko lang, at least na pares naman sila, yung Navy man yan o sa Marines, sa dagat naman sila gumagalaw, di ba? So, gumagalaw. Nag-ooperate, di ba? So, whatever, at least, di ba? Yun nga isa yan talaga. Sa kailangan natin bagong AAVs talaga. So, magandang plan yan, magandang move yan, di ba? Kasi may bago kang landing ship Yung partner niyan, AAV. So, talagang kailangan partneran mo rin yan ng AAV. O bibili ka rin ng bagong AAV, di ba mga idolo? Kasi yan yung pandagat na arm vehicle na pandagat na may dala din mga personnel, di ba? So, kailangan talaga din natin yan para sa mga shorelines natin, di ba? So, panggaling barko, pandagat, din sa shorelines natin, di ba? Yun. So, kailangan talaga natin ng mga AAVs, mga idolo. So, without further ado, let's go. Watch this, mga idolo. Welcome back to our channel. Today, we have exciting news about the Philippine Marine Corps, PMC, as it moves to strengthen its amphibious capabilities. With the upcoming delivery of 2 new Tarlac-class landing platform docks, LPDs, the PMC is set to acquire additional amphibious assault vehicle amphibious capabilities. With the upcoming delivery of 2 new Tarlac-class landing platform docks, LPDs, the PMC is set to acquire additional amphibious assault vehicles, AVs, to complement its growing fleet. Could this be a game changer for the country's maritime defense? Let's find out. Saan ba natin nabili yan, mga idolo? Sa Korea rin ba natin nabili yan, yung mga AAVs na yan? Alam ko sa Korea If I'm not mistaken, so correct me if I'm wrong, guys, ha? The Philippine Marine Corps currently operates 8 KV-7A1 amphibious assault vehicles built by South Changer for the country's maritime defense. Let's find out. The Philippine Marine Corps currently operates 8 KV-7A1. So, 8. So, tig-4. Di ba? Bilang ba tayo? Kasi dalawa na yung landing platform dock natin dito So, kung 8, tig-4, meron sila. Kung hindi naman siguro lahat yun nilagay doon. So, sabihin natin tigdadalawa. Ba't parang ang labo ko? Hoy! Ang labo ko. Hello? Kahit na mga idol ang labo ko Ngayon, bakit bigla tayong lumabo? Naayos na natin mga idol. So, yan. So, 8. So, ilang kaya ang bibili natin? 8 din? So, sana 8 din ang bili ng ating ng Philippine Marines para sa ating mga landing platform o landing platform dock natin o LPD natin. Panibago, di ba? So, sana 8 rin. Amphibious assault vehicles built by South Korea's Hanwha Defense. Sabi na South Korea natin binili yan. These vehicles were acquired to enhance amphibious operations, allowing for swift beach landings and rapid troop deployment. Each of the 2 existing Tarlac-class LPDs, BRP Tarlac, LD 601, and BRP Davao del Sur, LD 602, is assigned 4 AVs
ensuring effective amphibious. Sabi niya, tigpo 4 AVs eh. So kung may ano tayo, panibagong dalawa, so malamang 8 ulit ang bibili natin. 8 ulit ang bibili natin, di ba? Nice. Assault capabilities. With the 2 additional Tarlac class LPDs scheduled for delivery starting this year, the Philippine Marine Corps is preparing to expand its AV fleet. This move is essential to fully equip the new ships and maximize their operational potential. While details on the exact number of AVs to be acquired remain undisclosed, a likely scenario Sana 8 rin. Tig-apat din. Pero para pantay-pantay, di ba? Parang equally divided. Equally divided. Parang equally silang lahat, di ba? Kaya naman siguro natin bilhin niya. 8 lang naman eh. Kung may budget. Yun nga lang. is the procurement of at least 8 more units for Pernue LPD to maintain the current deployment structure. Why are more AVs necessary? Ha? Parehas kami ng sinasabi. Parang yung structure nila, pare-parehas, equal structure. So, 8 or more pa nga sana eh, di ba? Enhanced amphibious operations. Additional AVs will allow the PMC to conduct larger-scale amphibious assaults, supporting joint military exercises and actual combat scenarios. Force projection in the West Philippine Sea. With rising tensions in the region, bolstering amphibious capabilities ensures the armed forces of the Philippines, AFP, can rapidly deploy forces to defend Philippine territory. Disaster response and HADR missions. AVs are not just for combat. They play a vital role in humanitarian assistance and disaster relief. HADR, quickly reaching coastal communities in times of calamities. The Philippine government may opt for additional KAV 7A1S from South Korea's Hanwha Defense for fleet uniformity. However, alternatives like the FNSS Zaha Marine Assault Vehicle, MAV, from Turkey, or even second-hand AV-7s from the U.S. Marine Corps could also be considered. With the arrival of 2 more Tarlac-class LPDs, the Philippine Marine Corps is making a strategic move to enhance its amphibious assault capability. The acquisition of additional AVs will ensure a well-balanced, modern amphibious force, Correct. ready to respond to any threat or humanitarian crisis. What do you think about this development? Should the PMC invest in even more AVs? Let us know in the comments below. Dapat lang mag-invest. Yung parang equal yung structure ng dati natin mga LPD na meron tiga-4. Ito dapat nung 2 bago natin mga LPD, may mga tiga-4 din, di ba? Parang equal nga yung structure nila. Pati yung capability nila din equal. Di ba? Kasi bumili-bili kayo yan eh. So kailangan, may 2 kayong helicopter sa taas, may 2 small boat, di ba? Yung nagkikerry din ng mga personnel, military personnel, tapos meron kayong AAV rin na tiga-4. Para pare-parehas sila ng capability, di ba? Yung structure nila, pare-parehas. Paulit-ulit na lang tayo. Di ba? Partneran yan ng dapat nakagamitan. Kaya kung bumili kayo niyan, kailangan mo rin bumili nito, kailangan mo rin bumili nito. So yun, kailangan yan talaga. Di ba? Ano mo na yung barko na walang kagamitan. Di ba? Kaya kailangan mong partneran yan ng mga dapat na partneran. So, abang-abangan na lang natin mga idolo. So, siguro pag dumating na yung LPD dito, isa na yun sa mga susunod nating i-acquire. Di ba? Yung Augusta Westland na anti-submarine. Di ba? Okay, Seahawk. O itong AAV, di ba? Meron naman pala ibang counterpart o yung second hand nga daw galing sa US. Meron ko sa inyo, brand new na lang sana ng South Korea din. Kasi yun naman ang ginagamit din natin, di ba? So, para hindi na iba-iba. Di ba? Para parehas na lang. At madali nating magamit din natin agad-agad, di ba? Hindi na kailangan pag-aralan pa. Di ba? At least ito, alam na natin yung capability ng AAV natin na galing South Korea. Diba? So, huwag na tayong pumili pa na siguro ng iba. Yun na lang din. Kaya parang para-parehas sila. Diba mga idol? So, sana matuloy ito kasi may LPD ka eh. So, kailangan mo rin talaga maglagay ng ganyan. Diba mga idol? So, yun. Abang-abangan na lang natin guys yung mga update pa regarding dito sa mga AAVs natin. Kung kailan ba ipo-procure. Sana ipo-procure nila at mag-acquire ang ating Marines. Diba?
Sana as soon as possible din. Siguro once na mai-deliver dito, next year, maano na natin yan. Kasi this 2025, hindi na kasama sa budget. Sana sa 2026, isama na sa budget yan, yung AAVs natin. Di ba? Mga idolo sa yung mga helicopters para sa mga LPDs natin. Di ba? Mga idolo. So maraming salamat sa video ni PH Malaya. Ilalagay ko po sa description na ng full video na to, pati po kanyang YouTube channel. So huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe po sa kanya. At syempre, huwag niyo na po kalimutan na mag-subscribe dito sa aking channel. Hit niyo po yung notification bell at yung like button. At huwag niyo po kalimutan na i-follow din po ako sa aking Facebook page na Alam Nyo Ba. So guys, dito na po tayo nagtatapos. Maraming salamat po sa lahat. Ingat po tayo lagi. God bless us all. Bye-bye.